kasama ay sangkot, isa ring magnanakaw. Ang tapang ng mga tulpo ay hanggang away mag-asawa lang. Tama! Pero para sa bayan, duwag at mga walang bayag ang mga tarantado. Iwan mo na lang yan, sir. Ayan, malapit-lapit na daw po. Salamat, sir. Nandiyan na. So, at tabayanan po natin. Guys, nandiyan na. At malapit-lapit na po. Ang tabayanan po natin. Sige. Mga kasama, malapit-lapit na sila. Nasa MOA area na, and that means mga kung traffic consideration 10 minutes 10 away. minutes. 10 minutes away. Nandiyan na sila. Tumatawag na po ang ating mga bayani ng pagtatanggol at pagbubunyag sa katotohanan. Sige, Vince, Pira, banatan mo ang bagong pangalan ng grupo ni Marcos sa loob ng Senado, Dusi Judas. Kung mayroong 7 pares, mayroon din pong Dusi Judas. At ang Dusi Judas, ito ay isa ang magkapatid na Tulpo, T-U-L-P-O. Kung baliktarin mo, putol. Tulpo, putol. Kaya Rick, kaya may karapatan po akong i-criticize itong magkapatid na tulpo na ito. Dahil isa po ako sa bumoto sa kanila. Dahil isa ako sa bumoto sa kanila. Dahil isa ako sa mga nauto, naggago ng magkapatid na tulpong ito. Naakala ko noon, kung makapagsalita kay Risa Ontiveros, kay Kiko Pangilinan, ay grabe halos isumpa niya. Kung makapagsalita ay bobo at tanga itong si Kiko at si Risa. Bakit ngayon ay himog-quit na siya kay Risa Ontiveros? Namaleta na. At ito pa mga kasama, yun pala, kaya kumukontra lang siya doon kay Risa Ontiveros. Ang sabi niya, hindi naman daw masama ang magnakaw sa kaban ng bayan basta kasama silang mga tulpo. Mga kababayan, Vince, excuse ha, pag dumating po ang 18 brave soldiers, ay kung hindi po makakadaan sa harang ng barikada ng mga lispo, na kapatid natin, dito na natin pababain. Hawanan natin at magkadaupang palad natin na tanggapin dito ang mga 18 former soldiers. Tingnan natin kung makakapasok sila sa gate ng Senado. Yes. May harang na. Sa may tulay doon, may harang na. Hindi dito po sila manggagaling. MOA sila. MOA doon. Doon sila. May harang. So kung wala sila sa MOA, at iikot sila, bantayan na lang natin na dyan dumaan. Yes. No? Ano ba ang ikinatatakot, Vince? Ni Marcos, kung kailangan mag-imbestiga at kailangan ilantad sa publiko, kung wala kang kasalanan at hindi ka nasasangkot sa mga anomalya at sindikato ng flood control, bakit lahat na lang ng ehensya at instrumento ng gobyerno ay pakikilusin mo? Alam mo naman partner, na lahat ng nakawan sa gobyerno ay hindi yan mangyayari kung walang paintulot ng walang kwenta at bangag ng Presidente Marcos. Exactly, mga kababayan. Ang tawag po diyan sa prinsipyo na yan sa pamumuno, respondeat superior. Yes. Command, responsibility, and accountability are now vested into Marcos. Yes. Siya ang Pangulo di ba? Halimbawa, sinasabi niya, hindi ko pwedeng pakialaman ng Senado. Pero kagabi, kinilala niya ang Dusi Judas. Judas din siya. Legitimate. Siya ang pinakahudas sa ating bansa dahil siya ang presidente na nagtaksil sa kaban ng bayan at pahirap sa ating mga ordinaryong Pilipino. Presidenteng walang puso para sa mahirap, mas pinili ang maleta kaysa sa sariling bayan. Nantahan natin siya, no, mga kababayan. Ayan na. Ayan. Huwag tayong papayag na hindi makakaboto si Senator Bato at Senator Jinggoy. Somebody in the legal luminaries magfa-file sila ng petition sa Supreme Court allowing them to vote during the impeachment proceedings dahil halal sila ng taong bayan. Ngayon ang ginagawa nila, ang threshold na ginagamit, kaya nagkakaroon daw sila na majority ay 22 na lang sila. Pinatay na nila ang dalawa. Di ba? Kung gaano sila ka mga baboy. Ngayon, hindi sila magtatagumpay sa ICC, hindi sila magtatagumpay ngayong impeachment,
ang last na barahan nila yung Constituent Assembly. Pero lahat tayo, hindi tayo magpapatinag, magkakaisa pa rin tayo hanggang dulo. Kasi sa May 2028, ang dulo nito. Nakikita nila ang survey from Mindanao. Nilalampaso sila. Nakikita nila ang survey sa Visayas. Nilalampaso sila. Ngayon, ang NCR ay lumalaban. Ginagawang pansimbag ang mga Duterte sa mga kababuyan na ginawa nila. Tag-ulan, darating na. August, September, October, pabahan na naman ang Metro Manila. Anak ni Tolfo, bilyon-bilyon ang flood control. Pero sa distrito niya, binabaha. Kaya pala siya atat na mag-take over sa Blue Ribbon Committee kasi sila ang nami-mention, sino ang nabanggit ng mga 18 Marines kanila? Anong pangalan? Anong pangalan? Diba? Hindi na importante kung nakatala sa Senado ang hearing nila. So be it kung illegal ang ginawang hearing, ang pagdinig sa Blue Ribbon Committee kanila. Ibigay na natin sa kanila. Ang importante na ilahat sa taong bayan ang totoong nangyayari sa bansa. Yun doon sila takot na takot. Pinahirapan, halos walang medyang pinapapasok, halos nagka-jam, walang signal, lahat tinatanggalan ng ano. Pero buti na lang, marami tayong nagmamasid, maraming nagsishare ng info doon sa hearing. Darating si Sibol, ang bukang liwayway at masisilayan din natin ang aninag ng araw sa May 2028. Mabuhay ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Huwag tayo magpapatalaw sa mga hilayok, mga banyagang walang inatupag kundi manggigipit sa taong bayan. Mabuhay po tayo lahat. Okay, maraming salamat po kapatid na Chad. Ngayon, yung nawala ng cellphone ay yung aming senior citizen na magiting na natutulog dito. Andito na, may bumalik, may nagbalik. Alam naman natin, basta Duterte, hindi magnanakaw. Basta mga Duterte supporters, mga matitino ang utak. Hindi malilikot ang kamay. Kaya nay, asan ka na? Mainit-init pa ang iyong cellphone. Asan na? Si nanay po ay 26 days na ang kasama namin ditong natutulog. Salamat po. Maraming salamat sa nagsauli ng cellphone ko. Thank you very much. Okay, mabuhay ang lahat ng mga Duterte supporters. Partner, i-share ko lang kasi pumunta kami sa parking, napakalayo. Abay, nakita ko, parang hindi lang yata, pati Laguna, police station from Pililia, Laguna, nandyan din. Rizal, Angono Rizal, nariyan din. Ano pa ba? Halos lahat nandyan. Diyos ko po, ilang gasolina na naman ang naubos nito. Ilang kaba na naman ang bayan ang mawawalan. Kaya ito po, although antok na ang aking mga mata dahil wala pang tulog, pero ito, tulad ng sabi ko sa iyo, Senator Tito Soto, na pag kinanta ka ng 18 Marines, kaming ordinaryong Pilipino ay magsasampa sa iyo ng kaso sa Ombudsman. Dito natin mapatutunayan ngayon kung talagang si Boyeng Rimulya ay hindi namumulitika. Di ba, mga kapulisan? Dito natin malalaman kung si Boyeng Rimulya ay hindi namimersonal dahil kami na mga ordinaryong Pilipino ay ang magsasampa ng kaso kay Tito Soto at kay Erwin Tulfo. Tingnan natin ngayon, hindi naman nila ito masabing
kailangan pa nila ng original copy. Kasi may copy na sila itong ginamit nila kay Jinggoy Estrada. 'Di ba? So, pag pinasa natin ito, pag pinabayaan ito ni Boying Rimulya, hindi niya sinampa sa Sandigan Bayan, dito natin mapatutunayan ngayon na si Boying Rimulya ay tuta ni Marcos. Dito natin mapatutunayan ngayon na si Boying Rimulya ay one-sided. Niluklok siya ni Presidente Marcos dyan sa posisyon para ipagtanggol ang lahat ng nagnanakaw sa kaba ng bayan na kakampi ng Administrasyong Marcos. Kaya mga kababayan, huwag tayong mapagod. Sa lahat ng hindi pa nakapunta dito, pumunta na kayo dito. Panahon na para magkaisa tayo. Labanan natin ang mapangaping administrasyong ito. Kaya tingnan mo, dumami na po ang ating mga kapulisan. Kasi dumating na ang ating mga kapulisan galing Laguna, Cavite, at Rizal, at Caloocan, Batangas. Wala pang Batangas, wala ko nakita. Hanggang Laguna pa lang. So, manatili tayong magmatyag. Bantayan natin ang demokrasya na atin kailangan mabawi at mabuhay ang demokrasya dahil ang demokrasya ng ating Pilipinas at kalayaan ngayon ay namatay, ay pinatay ng administrasyong ito. Kaya, Eric, Thank you, Vince, for your update.